Yo, what is up mga kamister? May panibagong mission na naman tayo sa araw na to. Ramdam ko kasi na parang pumupugak na yung takbo ng motor ko. At may araw na namamatayan tayo kahit naka-idle lang. So yung gagawin natin ngayon ay magto-throttle body cleaning tayo. Kaya kung ikaw din nakakaramdam ng ganito at namamahalan ka sa singil ng mekaniko mo at matagal ka nang nagbabalak na mag-DIY pero hindi mo alam, para sa'yo tong video na to mga kamister. Kaya wag na nating patagalin pa. Let's go! First step ay baklasin nyo muna yung upuan o yung U-box nyo para mabaklas natin yung throttle body. Pero bago natin baklasin, linisan muna natin gamit ng paintbrush para matanggal yung mga buhangin at alikabok. Pagkatapos ay hugutin nyo muna yung mga socket. 3 socket lang yan mga kamister. Socket ng IACV sensor, TPS at ng injector. Pagkatapos ay tanggalin nyo itong dalawang 10mm bolts. Yan yung bracket ng injector natin mga kamister. Isabay mo na rin yung bracket ng injector hose. Pagkatapos ay dahan-dahan mong hugutin yung injector mula sa throttle body. Next ay itong cover ng throttle cable natin. Luwagan din natin yung mga hose clip para mamaya uhugutin na lang natin mula sa ram air. Next ay itong throttle cable natin. Gumamit lang kayo ng size 12 o 12 na open wrench. Marami ka lang kailangang baklasin at mahirap lang siyang tingnan mga kamister pero madali lang yan. Pagkatapos ay tanggalin mo itong dalawang bolts na nakakabit sa throttle body natin. 10mm pala yung sukat ng bolts na yan. Pagkatapos ay pwede mo nang dahan-dahang hugutin yung throttle body. Alright, ito na yung itsura ng throttle body natin mga kamister after 15,000 kilometers. Wag po kayong magtaka, kulay itim po talaga yung throttle body natin mga kamister. Sa sobrang itim, pwede ka nang magtanim. Pagkatapos ay paghiwalayin lang natin itong intake manifold at saka throttle body para mas lalo nating malinisan yung loob. At dito ko nakita na sobrang itim na talaga mga kamister. Pagkatapos ay tanggalin nyo lang itong TPS at IACV sensor para hindi siya mabasa kapag binugahan na natin siya ng carb cleaner. Dahil ito yung mga isa sa mga sensor ng motor natin na hindi mo gugustuhing mabasa at para na rin malinisan natin yung loob. Lalong-lalo na yung IACV sensor na siya yung nagko-control ng minor ng motor natin. Kaya kapag yung motor mo kamister ay hindi na nagpapaminor o di kaya taas baba na yung minor, baka marumi na yung IACV sensor mo o kailangan ng palitan. Alright, nabaklas na po natin yung mga kailangang baklasin natin dito sa throttle body. Syempre, wag nyo rin kakalimutang tanggalin yung mga o-ring at saka gasket na hindi pwedeng mabugahan ng carb cleaner. Tanggalin nyo rin tong air intake screw mga kamister para mabugahan natin yung loob. Dahan-dahan lang sa pagtanggal dahil baka yan ang tawag ng Tagalog ng mag-bounce, lumatos. O sige, basta mag-bounce. Ayun, talsik, baka tumalsik. Alright, so natanggal na po natin lahat mga kamister. Pwede na natin itong taniman, bugahan at linisan. Ito pala yung gamit nating panglinis mga kamister. Carb cleaner ng Getsun. Mabibili natin ito sa Mr. DIY. Mr. DIY, baka naman. May kasama na rin itong nozzle or yung parang straw mga kamister. Na gamit sa mga masisikip. Kaya wag na nating patagalin pa mga kamister. Let's go, bugahan at linisan na natin to.
Ito pala yung itsura ng IACV sensor mga kamister, na ang ibig sabihin ay idle air control valve. Ito yung nagko-control ng idle ng motor natin mga kamister. Dapat pag pinipindot natin ito ay smooth lang, wala tayong mararamdaman na sapnot. Dahil kapag masapnot na siya mga kamister or nahihirapan bumalik yung spring, magloloko na yung idle ng motor natin. Kaya kailangan linisan natin ito mga kamister para smooth lang. Ayan, tapos na nating linisan, assemble na natin ito. Basta rule number 1 mga kamister, kung paano mo siya binaklas, ganun nyo lang din siya ibabalik. Nakalimutan ko din pala magbigay ng tips bago nyo tanggalin itong air intake screw para mabalik nyo siya sa dating position niya. Kaya bago nyo siya tanggalin mula sa original position niya, ikutin mo ito ng clockwise o pahigpit hanggang sa masagad mo siya. Tapos bilangin mo kung nakailang ikot siya para mamaya pag ibabalik mo na siya, isasagad nyo muna yung higpit tapos iikutin nyo ng paluwag or counterclockwise. At bilangin nyo kung nakailang ikot kayo kanina. Sa ganyang paraan ay maibabalik nyo sa original position yung air intake screw para mamaya mapapaandar nyo agad yung motor nyo at hindi kayo mahihirapan hanapin yung pinaka-minor niya. Next ay ikabit na natin tong mga sensors. Wag nyong kakalimutan na ikabit yung mga o-ring o gasket. Sobrang bilis na lang to mga kamister. Pagkatapos natin tong mabalik lahat ay pwede na natin tong ikabit doon sa motor natin. Bigyan ko din kayo ng tips mga kamister para hindi kayo malito sa pagbabalik. Bago nyo siya baklasin ay picturean nyo muna yung original position niya para mamaya pag nakalimutan nyo, tingnan mo lang ulit yung pinicturan mo. Pero sa una lang talaga yan mga kamister. Sa pangalawa o sa susunod na mga pagbaklas mo ay makakabisado mo na rin ito. Ang mahalaga lang naman kapag magdi-DIY ka ay proper tools at lakas ng loob. Alright, all goods na mga kamister. Na-assemble na ulit natin yung throttle body natin. At syempre, bago natin ito ikabit, ay linisan muna natin tong air filter or air box natin. Sayang lang kasi yung linis ng throttle body mo kung marumi din tong air filter mo. Kaya as part of your maintenance, ay isabay mo na rin ang paglinis nito. Pagkatapos nating hugasan ay dalhin muna natin ito sa vulcanizing shop para mabugahan ng hangin. Kaya itong isang motor lang muna natin ang gagamitin natin. Kaso di nagkasya sa U-box. At ayan, nakabalik na tayo mga kamister. Hindi ko na na-videohan yung pagbuga ng hangin kasi nahihirapan ako, wala tayong tagahawak ng camera. Dito ay kinakabit na natin yung air filter natin mga kamister. Sa mga magtatanong kung anong air filter yung gamit natin, nasa comment section or description yung link. At bago natin ikabit yung throttle body natin mga kamister, ay linisan nyo muna itong pagkakabitan niya sa may head. Inabutan na nga din tayo ng gabi mga kamister. Pero all goods lang kasi alam naman natin na pulido yung pagkakagawa natin. Dito ay kinakabit na nga natin yung throttle body natin. Tapos ay tandaan nyo, rule number 1, kung paano nyo siya binaklas ay ganun lang din nyo ibabalik. Rule number 2, kung ano yung huling binaklas, yun ang una nyong ibabalik. Pagkatapos ay maging mapanuri tayo mga kamister. Check nyo baka may ibang parts or pyesa na kailangan na ding palitan. Kagaya nito, yung gasket ng injector ay naipit pala at kailangan ng palitan. Buti na lang chinek muna natin mga kamister. At dahil may mga tinago pa tayong stock injector dito, ay napalitan din agad natin. Kaya all goods na. Naikabit na rin agad natin yung mga bracket at yung iba pang mga kailangang ibalik. Alright, so testing muna natin mga kamister kung aandar pa yung motor natin. All goods, umandar pa naman siya mga kamister. Bago tayo matapos, syempre sinabay na rin natin ang pag-check ng spark plug para isahang gawa na lang. Lalo na't mahirap mag-check ng spark plug kapag Honda Click yung motor mo kasi marami kang babaklasin. At ayan, sunog check muna tayo mga kamister. Base sa kulay ng sunog ng spark plug natin, kulay kalawang siya na nangangahulugan na napapasukan ng tubig yung makina natin. Joke lang mga kamister. Ibig sabihin yan, optimal yung sunog ng spark plug. Ibig sabihin, maganda yung timpla ng air and fuel natin mga kamister. At safe yun sa makina. Kaya bago natin ibalik, linisan muna natin. Alright, all goods na tayo mga kamister. At syempre, sinaniban din tayo ng konting sipag. Nilinisan at nagpunas-punas na lang din tayo dito sa chassis at saka sa gas tank. Ayoko kasing nakikita siyang marumi. Gusto ko malinis para masarap sa eyes. Gusto ko rin sanang linisan yung sa bandang ECU. Kaso ginabi na tayo mga kamister. Kaya sa susunod na lang natin i-deep clean tong motor natin. Pinaputi at binalik din natin sa bago itong cylinder head cover natin mga kamister. Balak ko kasi na mag-fairings delete o yung nakabukas at walang cover dito sa bandang makina natin para nakikita yung makina at kunyari malakas. So pagkatapos, isunod naman natin yung pinakahuling step mga kamister. Ito yung step na kalimutan mo ng lahat, pati yung ex mo, wag lang ito.
Kailangan natin mag-reset ng ECU. Matik yan mga kamister kapag may ginalaw kayo na kaugnay sa hangin at gasolina. Halimbawa dito ay throttle body cleaning, nagpalit ka ng air filter, nagpalit ka ng pipe. Kaya tapusin mo tong video na to mga kamister para matuto ka kung paano mag-reset ng ECU. Hugutin nyo lang tong DLC cable na matatagpuan sa battery nyo. Pagkatapos ay pindutin nyo lang para mahugot nyo yung takip. Dati sa pagre-reset natin mga kamister ay tinutusok natin ito ng R-pillar o di kaya yung maliit na wire. Pero ngayon hindi na natin ginagawa yon dahil katagalan sinisira niya yung DLC socket. Kaya para safe, gumamit tayo ng DLC short connector. Kung magtatanong ka kung saan ito mabibili, nasa comment section or description yung link. Isaksak nyo lang ito sa DLC cable nyo mga kamister. Tapos ay i-switch on nyo yung motor nyo. Kapag lumabas yung check engine, ibig sabihin na short na at pwede na natin siyang i-reset. Tapos ay i-switch off nyo lang ulit. Next ay medyo crucial to mga kamister kaya makinig kayo ng mabuti. Una, yung gagawin nyo ay dapat naka full throttle. Tapos hold nyo lang mga kamister, wag na wag nyong bibitawan. Pagkatapos ay i-switch on nyo yung motor nyo. Lalabas yung check engine at saka magfa-fast blink siya. Bilangan nyo lang ng 5 seconds tapos i-release nyo yung throttle. Pagkatapos nyan ay mag-i-slow blink yung check engine indicator. Kapag mag-slow blink na siya mga kamister, ibig sabihin yan successful yung reset natin. Kaya let's go, sabay-sabay natin gawin. First, full throttle and then hold. Tapos switch on ignition. Mag-check engine yan mga kamister at saka fast blink. Kapag mag-fast blink na siya mga kamister, bilangan nyo ng 5 seconds. Tapos release ng throttle. Kapag mag-slow blink na yan, ibig sabihin successful yung reset ECU natin. At ayan, slow blink na siya mga kamister. All goods na at pwede na nating i-switch off. Next ay pwede na nating hugutin yung DLC short connector natin. At ibalik nyo yung takip ng DLC cable. Pagkatapos nyan mga kamister ay paandarin nyo lang yung motor nyo ng 5 to 10 minutes para makalibrate o basahin ng ECU yung mga pagbabago o mga ginalaw mo sa motor mo. So 6:34, balikan natin to mamaya ng mga 6:44. After 10 minutes mga kamister, check natin kung all goods na. Alright, that's it for today's vlog mga kamister. Kung nagustuhan mo o nakatulong sa'yo yung video na to, please don't forget to like and comment. At subscribe na rin kayo sa YouTube channel natin mga kamister para magkita pa tayo sa susunod na vlog. Sheesh! Let's go!